Totally Yes, sir. talaga pahirapan. Dapat ngayon, napakatibay ng dibdib mo tsaka ng bulsa mo. Ang laki ng kinita ko nung mga nagdaang taon sa Pugo. Ngayon, malaki na utang ko dahil din sa Pugo. Ilan na ang lugi mo ngayon, sir? Nasa kalahati, sir. Kalahating milyon. Kaya sabihin na tiyempo-tiyempo pag-aalaga ng Pugo. Tama po yung tiyempo-tiyempo. Kanya lang lakasan lang talaga ng loob at saka dapat may sarili kang diskarte. Possible na hindi ka na matalo ng malaki. Possible din na makabangon ka. Sugal din. Sugal na malaki, sir. Oo. Sugal, Sugal ang na malaki. Pugo Ngayon, farming. Oo. Kaya doon sa mag-aalaga ng mga pugo farming, tips ko lang, dapat aralin yung mabuti bago kayo pumasok, hindi yung bira ng bira, mababalitaan nyo na, oh, ganda ng kita rito, ganyan-ganyan. Oo. Pero pag-aralan nyo din kung paano kayo matatalo. Hindi ako susuko dyan kasi naramdaman ko yung kumite. Yes. Naramdaman ko di bumagsak. Kasi pag sumuko tayo, di na tayo kikita ulit. Hindi na makakabawi. Di na makakabawi. Sir, dito sa, ano to sir, first housing po nyo ito? Ito yung pinaka second housing namin. Okay. Kasi yung first housing namin nandun sa likod, yung maliit yun. Okay. Doon namin nilagay yung brother, yung palakihan. So dito sir, itong area na to sir, kumbaga ilang square meters po itong housing po nyo na ito? Nasukat ko yan sa pit. Ilan sir? 60 by 50. 60 by 50. Ah. Ganito talaga sir yung kulungan ng mga pugo. Oo sir, ganyan talaga sila. Yung ano, by laying sila. 5 layers sila. 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan sila. By laying. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos sa isang layer sir, ilan ang laman? Dito, naglululan sila ng 100, tapos 100, yun. Tapos dun sa maluwang naman, 150, 200, naglululan na sila. Depende sa luwang nung ano. Oo. Every kailan ang pag-harvest niyo sir ng itlog? Daily, nag-harvest kami sir. Daily. Anong oras sir? Umaga, nag-harvest kami. Okay. So ito yung ano ninyo. Pero ngayon sir, hindi pa kayo nag-harvest. Ngayon kasi sir, hindi kami mag-harvest tulad ng sabi ko sa inyo sir. Hindi kumukuha yung biyahero ngayon, stock kami. Kaya diyan nilagay namin. Yung kahapon na harvest namin nandun, lahat naka-crates. Okay. Yan, hindi namin na-harvest ngayon yan kasi nga wala kaming crates. Dahil ala-alang kumukuha ang buyer ngayon. Okay. Tsaka sir, may kita tayo dito. Oh. Ayan. Ito, isa sa mga nakikita nyong challenge ba to? Opo, totoo yan sir. Pag may ganyan sir, it means na-stress sila or may sipon. Ganun nangyayari sa pugo. Okay. Pagka may mga soft shell. Soft shell ang tawag namin dyan. Okay, mayroon kang mga soft shells Oo. dito sir, no? Pwedeng na-stress yan sir. Kasi nung nakaraan kasi nag-brand out. Pwede ring pwede ring may sipon sila, depende. Pagka nakita namin na mahina ang kain, sipon. Pero pagka nakita namin na malakas naman ang kain, tapos nagso-soft shell siya, malamang sa stress yun. Okay. Ganun nangyayari. Ito sir, itong mga alaga mong pugo, ilang ano na yan sir? Ilang may months na? O Sampa sa taon? tong sisiw to nung March 1. Okay. Sinampa namin to mga na siguro sir, March 20, sinampa namin March 18, ganun. 18 to 20 sinampa namin. Kasi hindi kaya ng isang sampahan eh. Kasi dami niyan. Yes, yes. So, Nahihirapan kami. tapos itong mga kainan nyo sir, ito. Yan, yung kainan namin, yan sir, DIY lang lahat yan. Okay. Gawa-gawa lang namin. Tapos, sa feeds naman sir, mas ginagamit namin. And New Hope ang gamit po namin, New Hope. Wow. Medyo mahal, mahal talaga, as in mahal, pero sa quality maganda. Mas maganda. Oo, marami na rin kaming nasubukan na feeds, pero talagang bumalik kami sa New Hope. Kasi para sa amin, iba yung quality ng feeds ng New Hope. Yes, sir. So, almost 3 years na kayo nag-aalaga ng pugo. Ano yung mga challenges, sir, na na-encounter po ninyo? Maraming challenges. Unang-una yung mortality nila. Okay. Hindi nawawala yung mortality ng pugo. Lalo na ganyan ang panahon, climate change, hindi nawawala. Minsan, nag-eksperimento na lang kami kung paano namin gagamutin. Tapos kung paano namin babalik yung itlog. Kasi once na nagkasakit sila, sir, nawawala din ang itlog nila. Okay. Doon, pag nawala ang itlog, it means magpapaluwal ka ng pera sa feeds. Kasi diretso kain nila eh. Lalakas silang kumain, tapos konti naman ang itlog, di matatalo ka sir. Paluwal ka ng paluwal doon. Okay. Kaya pinag-aaralan namin kung ano ang maganda. Kumbaga, kunwari nagkalagnat ka ngayong linggo na to, ang ginamot mo lang ay biogesic.
Sa susunod na linggo, susunod na buwan at nilagnat ka, hindi natatalab sa kanila yung biogesic. Oo. Dapat Ganun sila. that bioflu na. Oo, ibahin mo naman. Oo, tama sir. Upgrade mo. Pwede mong i-upgrade ganun. Kaya nagsisimula kami, pagdating sa gamutan, yung mahinang dosage. Okay. Ngayon, pataas ng pataas yun hanggang sa magkaedad sila. Okay. As of now po, nakokontrol naman namin. Aside from that, sir, ano naman pa yung challenge niyo? Feeds, consumption. Sa feeds consumption, Tsaka yun yung nga po. prices. Oo, yun sa prices talaga. Ngayon talaga sir, pinaparating ko sa mga owner ng feeds, talagang malulugi ang mga magpupugo talaga ng sobra kung di nyo bababaan. Tumataas pa ngayon eh. Yes. Pero yun yung itlog di na mabili. Tambak na tambak ang itlog ngayon sa market, sa palengke. Kami Yes. ngayon ino-online na lang namin sir. Kasi yung mga biyahero namin ayaw magsikuha. Ang sabi, puno pa raw sila, puno. Mabubulukan kami. Kaya ang ginagawa namin, gumagawa kami ng sariling paraan para ma-dispose yung itlog ng pugo namin. Ino-online namin, online selling. Yes, sir. Sir, ilan ang ilang days bago masira yung isang itlog ng pugo? Kapag ka sir naka-open na ganito, hindi mo siya gagalawin, hindi mo siya lalagay sa box, tumatagal to ng mga 2 to 3 weeks Okay. bago magpenoy. Kasi wala naman silang male, puro sila female. Oo, kaya hindi sila nasisira. Pero sir, pag binax mo yan, pinakamatagal yan 2 weeks, sira yan, magpepeno yan. Kaya Okay. hinahayaan namin naka-open o kaya naka-crates. Oo. Mas tumatagal ang lifespan ng mga itlog pagka ganun. At least may period pa pala kayo for waiting Oo, hanggang for waiting. gumanda yung presyo ng Tama, Okay. tama po. Ngayon, sir, na August ngayon August. Ano ba ang prevailing prices ngayon ng itlog ng pugo sa market? Sa amin sir, ang huling kuha ng buyer namin 80 pesos sa amin. Pero sa market yan, sa tindahan, sigurado nasa 100 plus pa yan. Or Okay. 100 ganun. Oo, kasi ano na yun may dagdag na sila, may patong na sila. Oo, ganun po. Dito lang sa amin yun ang farm gate yun. Farm gate na tawag ko. Ngayon, kung magre-retail kami, nasa 100 to 120 ang isang box kung magre-retail kami. Okay. Kasi mas mahal ang retail. Siyempre, hatid mo sa bahay-bahay yun. Yes. Tapos, konti-konti lang yung order, magpupush ka ng oras doon. Ganun. Kaya, medyo mataas pag retail. Okay, nice. Guys, no, very challenging ngayon ang situation ng ating pugo. Pero ano sir, itong buwan lang na ito, anong buwan naman sir ang masasabi mo na magpipick season po tayo? Siguro yan, sir, pag marami nang nag-calls. Kasi nagkasabay-sabay po eh. Hindi ko masasabi yung buwan na pero patuloy kami lalaban. Okay. Ngayon, yung mga manghihinaan ng loob magka-calls na yan. Kasi talaga, sir, paluwal. Araw-araw, kung wari mo, sir, meron kang isang 3,000 na pugo. Araw-araw, magpapaluwal ka doon ng 1,000 plus. Okay. Sa ngayon, dahil bagsak ang presyo. Okay. Tas kung umuupa ka pa ng tao, babayaran mo pa yung tao mo. Tulad ko, umuupa ako. Sabi ko nga sa inyo, ang laki ng kinita ko nung mga nagdaang taon sa pugo, ngayon malaki na utang ko dahil din sa pugo. Dahil sa kapapaliwal, mula po hanggang bakasyon yan, sir. Yes, sir. Tuminag lang ng alapang 1 buwan. Tapos bagsak na naman. So parang you Ganyan are po. suffering now for 1 to 2 months na? Oo, sir, mga ganun. Halos 3 pa nga, sir. Ilan na ang lugi mo ngayon, sir? Nasa kalahati, sir. Kalahating milyon. Oo, ganun, sir. Ganun ang lugi ko ngayon. Pero lahat naman to nagmula din sa kanya. Lahat na to, yung building na to, pati yung isang building nagmula sa kanya. Yun nga, natsambahan ko nun. Ngayon, sir, talaga lugi. Okay. Ganun po. Sir Arnold is saying, no, mga ka-video, na may panahon talaga ng, Oo. kumbaga may tag-araw, may tag-ulan. Ngayon, tag-ulan Tag-ulan. muna sa pugo industry. Mm. So, di natin masabi, Sir kailan. Arnold, no? Kung kailan. Angat, oo. Oo. Pero si Sir Arnold, Patuloy ang ako mindset lalaban. ninyo, patuloy na Oo, lalaban. patuloy ako lalaban. Bakit, sir? Kasi sir, kung gigib up ko to, tulad yan, sabi ko sa inyo, ang laki ng utang ko sa feeds, hindi na ako makakabayad doon. 'Di ba? Correct. O ngayon, hindi ilalaban ko na lang to. Siguro naman, tulad ng sabi ko nga sa inyo, merong tag-ulan, may tag-init. Ngayon, pagka pumalo na yung price yan, babawi kami. Okay. Ganun po, makakabawi naman. Kumbaga, kung natalo ka ng malaki ngayon, kung lalaban ka, possible ka makaahon. Pero kung hindi ka lalaban, sir, possible na hindi ka na matalo ng malaki, possible din na makabangon ka. Kaya doon sa mag-aalaga ng mga pugo farming, tips ko lang, dapat aralin yung mabuti bago kayo pumasok, hindi yung bira ng bira, mababalitaan nyo na, oh, ganda ng kita rito, ganyan-ganyan. Pero pag-aralan nyo din kung paano kayo matatalo. Dapat expected mo yun.
Na hindi yung puro positive lang yung ini-expect mo na mag-aalaga ka, kikita ko ng ganito linggo-linggo, kikita ko ng ganito buwan-buwan. Pero dapat expect mo yung paano kung mababa itlog. O, paano kung mahina ang magkasakit sila, paano kung maano sila, humina ang pulot. Yes, Di talo ka. Okay. Oo. So Ganun talagang po. ano, ang pagpupugo farming sa nakikita ko sugal ngayon. Oo, sugal po. Oo. Oo. Pero sa inyo pa rin, mas marami pa rin yung panalo. Maraming panalo, sir. Tulad ng paliwanag ko nga po kanina, lahat talaga to nagdaan sa pugo. Okay. Ngayon, sir, may kasama pang sakit na mahirap sa pugo, na mahirap kontrolin. Ayan, papaliwanag ko na rin yung virus. Okay. Pag tinamaan ka ng virus, kahit gaano kagaling, di mo kayang isalba yan. Okay. Baon mo na lang yung mga pugo mo kaysa ibenta mo kasi Yung ba- makakahawa pa yun. Yung may tinatawag nating avian flu. Oo, sir. Kahit anong virus yan na pang may pakpak, pag tumama sa manok yan, tumama sa itik, damay ang pugo dyan. Damay-damay na. Okay. Napakahina po ng pugo compare sa itik. Ang itik po kasi, sir, pag na-virus yan, mawalan lang ng itlog. Mamamatayan lang, isa, dalawa, ganun. Pero dito, Dito, sir, ubos. damay-damay yan. Libo-libo. Okay. Sa pagpupugo namin, naranasan na po namin yan 2 times Okay. na virus kami. Last January lang po na virus kami nung January. Ang kinikita namin, ang ganda. Yung dalawang building na yan, hindi ko nilulan ng 30 kaya nilulan ko ng 20,000. Kumikita kami doon, sir, ng sa isang araw ng mga 15 to 16. Bawi yun. Panalo Ang yun. ganda, isang araw. Ngayon, sir, nung kalakasan nakita ng ganun, biglang na virus. Oo. Halos hindi kami nakaipon ng malaki nun. Shutdown talaga, ubos. Okay. Yung ano namin, yung Anong payroll ginawa nyo namin. nun, sir? Binaon na lang, sir. Ganon. Binaon na lang namin yung mga pugo. Kasi once na binenta mo yun, maano yun, sir, makakadamay pa, makakahawa pa. Magkakalat pa. Oo, binaon. Okay. Maluwang naman bakura namin, sir, Yes, sir. binaon namin. So, ganun talaga, no, mga ka-video. Hindi natin ina-expect. Minsan may mga challenges na paparating sa mga negosyo natin. Ang gusto ko naman malaman ngayon, no, mga ka-video, kung paano sila nagpapakain at nagpapainom at yung iba pang management nila sa pag-aalaga ng pugo. Sir, nakikita natin dito, ito yung mga painuman po ninyo. Yes po. So ideally, sir, talaga dyan dapat ang kumbaga, magkabilaan eh. Oo. Nasa kabila yung kainan, nandito yung Painuman. inuman. Ano yun, sir? Automatic yan, sir, na may tubig na talaga yan? Hindi, sir, nilalagyan lang ng mga tao ko yan. May taga-alaga kasi ako rito, sir. Ang nangyayari dyan, sir, sa umaga, kundi nagbabitamins, nagagamot kami, alternate yan. Dahil yung panahon ngayon, iba. Kaya daily talaga kailangan ng pugo yun. Ayun, ngayong mamaya-maya magpapalit na sila. Kaya napansin nyo, medyo madumi yan. Kasi nga, natataihan na yan. Oo. Papalitan na ng bago yan maya-maya. Every kailan, sir, ang pagpapalit ng tubig? Sa isang araw po, pag nag-vitamins kami ng umaga, mga 6 magsisimula sila mag-vitamins, magpapalit yan ng 10. Okay. Tubig na yan, washout na yan, purong Okay. tubig. Oo. Tapos pagka mainit ang panahon, 2 PM nagpapalit na naman sila ng tubig. Okay. Tapos sa hapon, bago sila umalis mga 6 to 5 to 6, yun, Papalit palit ulit. uli. So parang 3 times. Palit-palit kami ng Okay. tubig lagi. Pero yung pagkain nila, sir, continuous lang. Continuous yan, laging Okay. nakababad yan. Okay. Meron namang oras kami nagpapakain. Nagre-refill. Oo, nagre-refill kami. Okay. Umaga at saka hapon, nagpapakain kami. Sir, paano naman yung management ninyo ng waste po nila? Do ito kasi may mga Oo. tarapal na dito sa ilalim para hindi maiputan yung Opo, nasa baba. So paano nyo dinidispose yan, sir? Yan, sir, yun. Nilalaban namin dun sa ilog. Sa Okay. ilog namin. Yun, nakakain ng mga isda sila. Mm. Doon naman nakikinabang yung mga isda, yung mga kangkong. Gumaganda naman yung mga kangkong doon. Ang Double- tataba ng kangkong. Double purpose pala, no? Oo. Pati yung mga tilapia doon sa Pati ilog. mga tilapia sa ilog. Nakikinabang sila. Okay. Doon namin So, nilalaban yung mga Saka sako. pwede rin maging fertilizer ito. Pwede. Oo. Pagka sa gustong, yung mga naghahalaman, pag tag-araw, pinapaipon sa amin yan, iipon namin, pinagkakakitaan pa yan. Oo. 50 pesos per sack. Saka ang kagandahan dito no mga ka-video, do siguro dahil maaga pa, hindi ganun kasangsang yung amoy ng Bagong ipot nila. palit kasi, sir, eh. Bagong palit. Wala pang ammonia na umaakyat. Oh, okay. Pero sa hapon yan, sir, maiba yung amoy niya. Maano na yung ammonia niya. Ano yan, sir? Daily nyo rin na Daily pinapalitan yan, sir, yan? araw-araw ting umaga. Palit yan kami. Kaya hindi kami naiipunan. Ngayon Okay. po, medyo marami puguan namin kasi nabaha yan. Okay. O, nung bumagyo, nabaha, sir. Kaya apektado yung itlog. So, anong ginawa nyo, sir? Ito, hindi namin nilipat to kasi mataas to. Yung kabilang building namin, nilipat namin. Kumbaga, yung nasa 1 layer, inakit namin pinagparti-parti namin sa taas. Para matanggal yung 1 layer. Kasi po, yung 1 layer apektado. Okay. Apektado. Siguro, ideally,
pag may magtatayo kayo ng housing ninyo, make sure na medyo mas mataas or elevated yung area. Lalong-lalo na kung binabaha yung lugar po Binabaha. ninyo. Dito kasi sa Pampanga, San Luis, alam naman natin na ilang mga towns dito sa Pampanga, coastal town. Opo. Ang San Luis, parang ganun din, may area din na binabaha. Maraming area na binabaha. Ayun. So, siguro, kailangan lang natin i-consider po yun ng mga kabidyo upang sa gayon maiwasan. So, ngayon sir, dun sa pagbaha, wala namang nasirang mga pugo. Wala naman po. Kanya lang ang problema po doon, yung itlog. Siyempre, gagalawin mo, mabubulabog yun. Na-stress Hihina sila. yung production na may stress. Na-stress sila. Kaya naman po ganyan lang yung flooring namin. Kasi mula nung naging tao ako, hindi pa bumaha dito. Ngayon lang, ngayon lang linggo na to bumaha dito. So, talagang Ngayon palala lang po. talaga. Palala yung Oo. flood issue natin. Flood issue natin. Flood problems natin. Totoo yun. Sir, kanina may nakita ako na mga itlog nyo po doon. Apo. Pwede ba nating makita? Pwede yan, sir. Oo. Okay. So ito sir yung binabanggit ninyo na naka-standby lang Standby. dahil surplus ang... Sobrang baba, bagsak, hindi mabili. Ito guys. Napakarami yan. Ayan, sir, 2 araw na itlogan lang yan. Yan, Okay. sir. Itong, Sa isang building itong lang, 4 na tray, sir? Lahat. 2 araw lang yan, sir. Alright. Sa isang building lang. Sa kabilang building, iba pa yon. Okay guys Oo. Ito. Guys, kung makikita ninyo, yung binabanggit ni Sir Arnold, sa likuran ko, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14. Taga-4 ba yan, sir? Oo. Yan, 1, 2, 3, 4, 16, 16. 21, 23. Oo. 23 na Crates. crates. Opo. Ang napuproduce nila na itlog within 2 days. Within 2 days po. Sa Ayan. 2 araw lang po yan. Dahil sa problema ngayon, Sir Arnold, Oo. dahil sa problema ngayon ng pugo industry, Hindi mabili. hindi mabili. So may surplus kayo dito. Ngayon, ang ginagawa po namin dyan, sir, binebenta namin sa online. Pinagtsatsagaan namin. Marami kaming kakilala na magbebenta. Tingnan nyo gano'ng kalalaki itlog. Oh. Ayan. Ang lalaki ng itlog nila. Halos nagkangambal yung iba. Ngayon, sir, para maging pera siya, kaya nga sinasabi ko kanina, sugal ng pagpasok sa pugo industry. Para maging pera, ino-online namin. Ngayon, kung hindi pa rin maubos sa online yan at di pa bumiyahe yung biyahero, kami mismo magtitinda sa daan-daan. Okay. Kasi kaysa masayang. So ngayon nyo lang naranasan, sir, na mastakan kayo ng itlog ng pugo. sobrang dami. Dati naranasan ko na yun, pero konti pa lang yung amount ng pugo ko. Okay. Kaya, kumbaga, madali lang i-dispose sa kumbaga online. minimal lang yun eh. Kumbaga Yes, oo. hindi mo ramdam kumbaga. Oo, hindi ko ramdam. Pero dahil dami ngayon, na nito. nasa 28,000 na yung Oo. pugo mo dito, eto na. Mm. Konting trivia lang no mga kabidyo, no. Alam niyo po ba mga kabidyo na yung 5 to 6 eggs, no, ng pugo nagtataglay po yan ng mataas na calories, no. Katumbas po yan ng isang piraso ng chicken egg. At mataas din po ang content po nito sa iron and vitamins. So, gamit na gamit po ito ng mga kabidyo sa restaurant, yung may gulay, yung sepo egg na tinatawag Sepo nila. egg, chapsoy. Chapsuy, Kwek-kwek. ginagamit din ito sa kwek-kwek. Number 1 po, kwek-kwek. Kwek-kwek, alam niyo po yung tinutusok-tusok natin Oo. sa daan. Sa mga kasama ng fishball, kasama Ayun, ng kikiam. yung may gamit na color- gamit yan. color May orange. Color orange. Kwek-kwek. Ayun, ito po yung ginagamit nila. Oo. And saan pa ginagamit, sir, yung itlog ng pugo? Ngayon, nagkakaisip ng iba yung mga Pilipino, nag-experiment sila ng pugulot. Okay. Imbis na puro babae yung alagaan nila, nagsama sila ng lalaki para naging balot. Pugulot. Oh. Pumatok nung una, ngayon parang hindi ko na naririnig. Ngayon, ang ginagawa naman nila, pugulat naman. Ano yun? Itlog na maalat, ginagawa na itlog na maalat. Tinutubog nila yan. Marami na ako nakikita ngayon. Parang Tinutubog yung nila. itlog ng itik, tapos Oo, tutubog nila sa ginagawang putik. salted egg. Oh, salted egg. Kaya pugulat naman Pugulat. tinatawag nila. Oo. Ang galing talaga ng mga Pinoy, no? Pinoy eh. Wala kang magagawa sa Pinoy ganyan. Kasi nga naman, dumadami, edi itutubog nila, tapos bebenta nila ng ganun. Magkakapera pa sila. Okay. Sir, ito, while waiting dun sa mga buyers Oo. mo, anong plano mo dito, sir? Yan sir, sa tingin ko yung mga buyers ko, negative muna ngayong linggo. Tapos susunod na linggo daw, mag-uulan pa eh. Kaya yun nga, ibebenta namin sa online ngayon yan. Tapos, baka magbenta kami sa daan. Ganyan na lang, tingi-tingi. Kasi kumakain ng pinsyan araw-araw eh.
Ano pang bibili namin ng pigs kung di namin madidispose yan? Kumakain ng pera. Kumakain ng pera. Kaya pahirapan ngayon talaga. Totally Yes, sir. talaga pahirapan. Dapat ngayon napakatibay ng dibdib mo tsaka ng bulsa mo. So guys, no, at least maliwanag sa atin, galing kay Sir Arnold, na ang pagpupugo sa ngayon, dumadaan sa Matinding pagsubok. matinding pagsubok. Pero hindi naman lagi. Di naman lagi, di naman Positibo and optimistic po si Sir Arnold na pagdating po ng araw, makakabawi rin. lagi. Oo. Okay? Makakabangon din tayo. Ito po, nagpapak sila ng itlog. Ngayon po, as of now, hindi nga pumabili yung egg. Yung ginagawa namin, binebenta lang namin muna sa online. Repack namin 100 pieces per plastic. Yan po sila. Nagpapak sila. So ito na po yon. Okay. Mga pa-order po namin to ngayon. Okay. Ito sir, ano na to sir? Kumbaga, Yan, benta na to sir. Benta na yan. Okay. So guys, so ang ginagawa nila sila Sir Arnold ngayon, dati kasi binabox nila yan sa mga direct na mga kumukuha sa kanila, no? Direct buyer namin. Meron Pero kami ito doon. sir, mga retailer na ngayon ito. Retailer na. Ano to sir? Saan nyo nakukuha yung mga customer Sa po online ninyo? lang po, pinapost namin. Kaya lang medyo mas mataas ang price niyan kasi yahatid namin yan, meet Okay. up namin. Yun po. Ito sir, 100 pieces po ito. Papo, 100 Okay, pieces. magkano ngayon sir pag ni-retail po ninyo? Binebenta namin ng 120. 120. Oo. Ano yun, sir? Kayo na pa magdi-deliver? Pagka o- malapit lang. Ngayon, Okay. pagka malayo, pwedeng meet up, pwedeng palalamove. Ganun po. Pero usually sir, sa ngayon sir, sa mga customer po ninyo na mga bumibili nito, mula saan sila? Around Baliwag, Pampanga, ganyan. Dito sa May San Rafael, San Ildefonso, yan. So at least mga malalapit lang. Malalapit lang po. Ngayon sir, ang pa-order namin ngayon nasa ano pa lang, nasa 20,000 pa lang yung pa-order namin. 20,000 na pieces. Okay. Pero isang itlogan lang isang araw, kapos pa yun eh. Sa isang itlogan namin sa isang araw, mahigit 20,000 ang napoproduce namin sa isang araw. Yes, Kumbaga, yung pa-order namin ngayon halos kulang isang araw pa. Kaya kung o-order pa sila, patuloy lang na sumagot lang sa aming mga tumingin lang sa aming Facebook or mag-order sa aming cellphone, tapos sasagot naman po kami. Guys, no, ako'y pinapabilib ni Sir Arnold dahil despite the challenges na na-encounter ngayon ng mga magpupugo po natin, hindi lang naman siguro ikaw ang tinatamaan, sir, correct? Lahat po kami, sir. Lahat kami. Kaya ang market niya punong-puno, ang mga biyahero ayaw kumuha. Anong gagawin natin? Aantayin natin bumiyahin sila. Baka mabulok ang itlog ng pugo natin. Araw-araw kumakain ng pigs yan. Okay. Sobrang talo tayo nun pag nangyari yon. Kaya gumagawa kami ng paraan para ma-dispose namin. Yun naman, okay na sa biyahero namin yun kasi mawawalan sila ng problema panandalian. Yes. Kami mawawalan din ng problema. Yes. Kaya sana nga makaubos kami lagi para makaikot kami sa feeds. Okay. Kasi ang laki ng gastos ng feeds araw-araw. Ganun Sobrang talaga. laki. Magkano ba, sir, ang consumption ng feeds yan? Isa-isang bag, sir? Sa isang Magkano? bags po, pag kinas mo yung New Hope, binibigay sa amin. May nagsusupply kasi sa amin, sir, hindi kami rekta sa planta. Kung supplier ka kukuha, 1,460 sa utang. Okay. Ngayon, pag ikakash mo yun, 1,440. May additional na 20 pesos. Oo, may Ano yan, sir? additional. Ilang buwan to pay yon? Weekly po. Weekly. Minsan monthly ganun. Ngayon, mabait yung supplier namin kung bagsak ang itlog pugo. Naiintindihan kami. Kahit minsan umabot ng isang buwan, pumapayag sila tapos hulog-hulugan. Or nakakailang sako ka ng feeds kada araw? Oo, sa isang building na to, nakaka-anim, yung isa nakakakulang 6, ganun. Okay, so alas parang 10 kamo na kung 10, 11. 10, 11. 11. Sa isang araw. Sa isang araw lang yan. Isang araw lang yun. So pag minultiply mo sa isang buwan yon, Ay, mabigat. Mabigat. Sa isang araw kasi sir, yung 1,4, sabihin natin 1,5 sa isang araw. Kung nakaka-10 ka, di 15,000. yes. Sa feeds pa lang yun, di ba? 15,000 times 30 days. Oo. 450, kalahating Oo. milyon. Tingnan mo sir, itong pugo naman, kung ibebenta namin sa buyer namin, 80 ang kuha sa sa wholesale, sa farm gate. O di kung Talong-talo. Kung 20,000 lang yung 80, di 16,000 lang yun. Talong-talo. Di ba? Ados 17, ilan yung pugo? 15,000? Yes. De, 1,000 mo titira mo. Paano yung upa sa tao? Di ba? Nice. So, Di ba? Kaya kung bagsak yung production mo, lalo kang matatalo. Ngayon kasi sumasagad yung isang building namin. Dahil bata pa, sumasagad ng production nasa 85, ganun. basta importante dyan, Sir Arnold, huwag tayong mawala ng pag-asa. Oo. So, laban lang. Oo. So, diskartehan natin kung paano Diskarte natin lang. madidispose yung mga itlog ng pugo natin. And ganun din sana ang gawin ng ating mga kababayan
sa mga nagpupugo. Aralin po natin, okay? Maging positibo tayo na despite na may mga pinagdadaanan tayong challenges sa pag-aalaga ng pugo, sa pugo industry, maging optimistic po tayo. Para pagdating po ng araw, aani naman tayo. Pag sumipa ang presyo ng Pag pugo. sumipa ang presyo, sigurado baka makakabawi rin tayo. Kung talagang hindi mo kayang gawa ng paraan, susuko ka. Alright. Yun, Basta ikaw, sir, susuko hindi ka... Hindi ako susuko dyan kasi naramdaman ko'y kumite. Yes. Naramdaman ko di bumagsak. Kasi pag sumuko tayo, di na tayo kikita ulit. Hindi na makakabawi. Di na makakabawi. At is muna tayo ngayon kasi mababa yung presyo ng pugo natin. Huwag niyong pababaan yung mga pugo para pagka umangat ang itlog niyan, pare-pares tayo makikinabang. Kung ano yung sipag nyo, doblihin nyo. Tsaka aralin yung mabuti yung pag-aalaga sa kanila. Kasi sila yung pinagkakatiwalaan ko sa pag-aalaga eh. Alright mga ka-video, so ngayong araw na ito, napag-alaman natin at natutunan natin kay Sir Arnold kung gaano nga ba at ano nga ba yung mga pinagdadaanan ng pugo industry po natin ngayon. Sir Arnold, no, bago tayo magtapos, ano ang gusto mong mensahe sa mga ka-video natin, sa mga viewers natin na nasa katulad mong may pinagdadaanan sa pugo industry at sa mga gustong mag-alaga din ng pugo? Yes po, magandang katanungan yan, sir. Ito po yung advice ko lang sa inyo, sa kanila sir, sa mga viewers natin at sa mga gustong sumubok magpugo, pagplanuhan ng mabuti. Unang-una sa lahat, dapat huwag kayong mag-alaga kung walang mag-guide sa inyo na katulad ko na matagal na nag-alaga. Kasi kung makikinig lang kayo sa mga sul-sul-sul-sul na gagaya-gaya lang sa kapitbahay, sa ganun, tas wala kayong idea, possible na bumagsak kayo, magkautang pa kayo. Okay. Ganun po. Kasi unang-una, hanapin nyo muna yung market nyo. Okay. Kung kaya nyong supplyan yung mismong palengke nyo, mag-alaga kayo. Okay. Pero kung aasa lang kayo sa mga buyer at mag-aalaga kayo ng napakarami, magagaya kayo sa amin ngayon. Okay. Na tambak ang itlog, di namin alam kung paano uubusin yan, kung paano namin di-dispose kung saan-saan, ganun. Bago nyo subukan, talagang hindi lang 2 beses, 3 beses nyo pag-isipan. Opo. Kasi talagang pag nandyan na, ala na, hanggang sa mangungonsumi ka na lang, may stress ka na lang. Okay. Ganun po siya, kung naman makakatsamba ka sir, kung makakatsamba kayo sa pugo, kikita rin kayo ng malaki. Okay. Tulad ng paliwanag namin kanina, ang sinabi ng iba, na dapat mag-alaga sila itong pasukan. Okay. Ngayon, nag-alaga nga sila, lahat sila nag-alaga. Madami. Dami, kaya ngayon, sobrang bagsak. Okay. Dahil Oversupply. Oversupply. Yan po Okay. ang number 1. Mm-mm. Kaya sabihin na tiyempo-tiyempo pag-aalaga ng pugo, tama po yung tiyempo-tiyempo. Kanya lang lakasan lang talaga ng loob at saka dapat may sarili kang diskarte. Dapat marunong ka ding mag-experiment. Okay. Tulad na kung ano bang gagawin mong gamot dito, hindi pwedeng iasa mo lahat sa YouTube yan, hindi mo pwedeng iasa lahat sa kapitbahay mo na marunong o sa kakilala mong marunong. Dapat mag-eksperimento ka rin, magtanong-tanong ka, yung mga napagtanungan mo, pag combine mo yun, kung ano yung sa tingin mo na maganda, yun ang gawin mo. Okay. Hindi ka pwedeng mag-stable lang sa nalalaman mo o sa nalalaman ng iba. Okay. Dapat sumubok ka rin ng paraan na panggagamot na para sa'yo. Yes. At saka yung paraan kung paano sila mapaitlog ng marami. Yun. Yun. Okay. Kasi Saka siguro Sir Arnold, no, Mm. dapat financial ready ka rin. Yes. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, ang daming challenges nga na nabanggit ninyo, yung mortality, yung taas ng feeds, at ito pa, na medyo yung supply natin ay mataas. Yes, oo. Dapat talaga handa mo yung bulsa mo din talaga. Okay. Kung matapang ka, sumugal ka. Kung hindi ka naman matapang at kumbaga yung gagaya-gaya ka lang, huwag mo nang subukan. Kasi pag sinubukan mo magpugo, pwede ka talagang bumagsak pag wala kang alam. Kaya kung gusto mo talagang magpugo, dapat maging matapang ka at saka dapat matibay ang bulsa mo. Sir, no, dahil madami kang itlog ng pugo ngayon, marami kang stock, no, possible, yung iba nating mga ka-video dyan, mga kababayan natin, baka gustong mag-rekta sa'yo na bumili. Paano ba sila makakabili ng iyong mga pugo? Ayun sir, kung Manila sila or sa ibang lugar sila, pwede nating palalamove yan. Okay. Ngayon, kontakin lang nila ako. Ang Facebook ko, Arnold Baylon Santiago, Anok. And then, yung kay Mrs. Ailrom Garayam, ilalagay naman natin sa link Description, yan, diba? yes. Sa link sa ilalim. And then, sa contact number ko, 0910-129-0279. Okay. Yan po. Pwede kayong mag-text dyan or tumawag sa akin. Kung gusto nyong bumili ng egg,
Pwede naman. Kung malapit lang po, pwede nating pa-deliver yan or mas maganda kung mapipick up nyo mismo sa bahay namin. Ayan. Ang maganda pa yan, farm gate. Farm gate. Opo. Ayun. Ngayon, kung kukuha kayo sa amin, kahit maramihan pwede. Kasi sabi ko nga po sa inyo ngayon, walang buyer na makapagbiyahe ngayon dahil sa tagulan baha. Tsaka baha. Pwede kayong kumuha sa amin ng maramihan ngayon. So sa mga kababayan natin dyan kung gusto nyo tulungan itong mga magpupugo po natin, tulad po ni Sir Arnold, pwede kayong bumili directly kay Sir Arnold, pwede nyo puntahan dito or pwede naman po nilang ipa-deliver. Message nyo lamang po si Sir Arnold. Ilalagay ko po sa description ng kanilang contact number upang sa gayon, makapag-order po kayo ng kanilang mga itlog ng pugo dito sa kanilang lugar. Tayo pinagpapasalamat kay Sir Arnold sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na mabisita. Ito pong kanyang puguhan, no? Pangalawang meet up na po namin ni Sir Arnold, no? At syempre sa lahat po ng ating mga kabidyo dyan na may mga kwento rin pang-agrikultura. Pwede kayong mag-share ng inyong natatanging kwento sa ating YouTube channel sa pamamagitan po ng pag-message sa ating Facebook account, sa video stories, at syempre i-like at i-share niyo na rin po ang ating video at mag-subscribe sa ating YouTube channel na video stories for more videos and stories. So once again, I am Art Sinubago, the content creator of Video Stories. Always remember, kahit may pinagdadaanan, may pagsubok sa Pogo industry, laging tandaan, keep rising mga ka-video. So Arnold, thank you so much. Thank you rin po. And bye-bye!